Redick nahihiya sa pagkatalo ng Lakers, tinawag na walang disiplina. Ja Morant, bawal ng mag-dunk at Curry desperado, kinausap ng masinsinan si Kerr. Pagkatapos ng 134-93 na pagkatalo ng Lakers sa Miami Heat, head coach JJ Redick nagsalita tungkol sa pagkawala ng disiplina ng team. Tila nawala ng masabi si head coach JJ Redick hanggang sa magsimula siyang magsalita. Dapat magkaroon ng pananagutan ani Redick matapos ang mahabang katahimikan ng tanungin kung ano ang kanyang mensahe sa kanyang koponan matapos ang ganitong uri ng pagkatalo. Kapag ang isang grupo ay hindi maganda ang ipinapakita, madaling masira at ayaw umako ng responsibilidad, lalo na kung nakakahiya. Nakakahiya at lahat kami ay nahihiya. Hindi ito ang laban kung saan sa tingin ko ay ipinakita namin ang tamang determinasyon, ang tamang profesionalismo. Dapat may pananagutan sa court, dagdag pa ni Redick, at aakuin ko ang lahat ng pananagutan sa mundo. Ito ang aking team at ako ang namumuno rito. Nakakahiya. Pero hindi ko pisikal na maiaayos ang laro namin. Hindi ko pisikal na maipapasa ang bola. Hindi ko pisikal na matatawag ang tamang plays o matatawag ang tamang depensa. At hindi ko sinisisi ang mga manlalaro. Inaako ko ito, pero kailangan din ng pananagutan sa court. Wala akong nararamdamang pagkakaisa sa koponan ngayon. Ang pagkatalo ng Lakers na maikling na ilarawan ng isang nakakahiya nilang defensive possession sa ikatlong quarter ay kanilang pangalawang sunod na talo at ika-10 sa 2024-25 season. Sa 6 na pagkatalo sa kanilang huling 8 laban, umaasa ang Lakers na makabawi habang papunta sila sa Atlanta ngayong Sabado para sa isang laban kontra Hawks. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa sitwasyon ni Redick sa team? Sa sumunod na balita naman, ipinaliwanag ni Ja Morant, guard ng Memphis Grizzlies, nitong araw ang dahilan kung bakit iniiwasan niya ang kanyang pagdadunk ngayong season. Matapos ang pagkatalo ng Grizzlies sa Dallas Mavericks, 121-116. Sinabi ni Morant sa mga reporter, hindi talaga ako nagtatangkang mag-dunk ngayon. Akala nyo nagbibiro ako pero seryoso ako. Nang tanungin kung bakit niya iniwasan ang isang bahagi ng kanyang laro na naging trademark niya, sinabi ni Morant na ginagawa niya ito para sa kanyang sariling kaligtasan at upang maiwasan ang mga injury. Minsan nahuhulog ako mula sa ere at hindi natawag ang foul at mas matagal akong nawawala kaysa dapat. Minsan natawag ang foul pero pagkatapos ng laro nararamdaman mo pa rin ang epekto ng pagbagsak. Kaya't pinipili ko na lang, hey, ang 2 puntos ay 2 puntos, basta makuha ko iyon ang mahalaga. Ayon kay Tim McMahon ng ESPN, may isang pagkakataon sa ikalawang quarter ng laban noong Miyerkules kung saan nagkaroon si Morant ng pagkakataon para sa isang breakaway dunk. Pero imbes na gumawa ng highlight reel na jam gaya ng nakasanayan, maingat niyang inilagay ang bola sa basket gamit ang 2 kamay. Bagamat mas maliit si Morant kaysa karamihan ng mga manlalaro sa NBA, ang kanyang athletic na pagdadunk ay naging dahilan upang makilala siya nung naglalaro pa siya sa Murray State. Dinala niya ang kanyang estilo ng laro sa NBA nang piliin siya ng Grizzlies bilang number 2 overall pick in 2019 NBA Draft. Gayunpaman, naging malaking issue ang injuries para kay Morant sa kanyang career. Hindi pa siya nakalaro ng higit sa 67 games in one NBA season. Mula siya sa isang 2023-24 campaign kung saan naglaro lamang siya ng career low na 9 na laro. Bahagi ng mababang bilang ng laro ay dahil sa 25-game suspension matapos maglabas ng baril sa ilang Instagram videos. Pero malaking salik din ng injuries tulad ng season-ending shoulder injury na natamo niya noong Enero. Ngayong 2024-25 season, bumalik si Morant sa kanyang produktibong laro. Nag-a-average siya ng 22 points, 8.6 assists at 4.1 rebounds per game for Grizzlies na may 14-8 record at umaasang makabangon mula sa 27-55 struggle last season. Gayunpaman, patuloy na nagiging problema ang durability para kay Morant matapos niyang mamiss ang 8 laro noong nakaraang buwan dahil sa posterior hip subluxation. Dahil dito, 3 beses pa lamang siya nakapag-dunk sa loob ng 12 laro ngayong season ayon kay McMahon. Biniro si Morant ng mga tagahanga ng Memphis sa pamamagitan ng pagbubu nang hindi siya nag-dunk noong Martes. Pero hindi siya natinag at sinabi, okay lang sa akin yon, patuloy nyo akong ibu. Hey, nakakuha pa rin ako ng 2 puntos, dunk pa rin yon kahit hindi ito ang gusto nilang makita. Pero kung ibubu nila ako sa isang simpleng rim grazer, okay lang yun sa akin.
Sa kabila ng pagkatalo noong Martes, ang Grizzlies ay kasalukuyang nasa ikatlong pwesto sa Western Conference kapantay ng Mavericks at 2.5 game. Ang layo sa Oklahoma City Thunder na nasa unang pwesto. Ang Grizzlies at si Morant ay muling maglalaro sa Huwebes kontra Sacramento Kings na may 10-12 record. Anong masasabi nyo mga kaibigan sa desisyon ni Morant? Sa ibang balita naman, ang Golden State Warriors ay mabilis na nakaranas ng malaking hamon matapos ang mabilis nilang pagsisimula sa season. Natalo sila sa laban kontra Denver Nuggets noong Miyerkules ng araw sa NBA Cup, 119-115, dahilan upang bumaba ang kanilang record sa 12-8 at magtala ng 5 sunod na pagkatalo noong sila ay nasa 12-3 record. Walang indikasyon ng problema, ngunit ngayon ay lumalabas na ang ilang mga issue sa kanilang laro. Sa partikular, si Stephen Curry lamang ang naging consistent sa bawat rotations ng team. Ginagawa ni Curry ang lahat ang kanyang makakaya para sa Warriors. Gayunpaman, kahit gaano siya kahusay bilang isang scorer, hindi niya maisaaalis ang sunod-sunod na pagkatalo ng koponan. Nag-usap si head coach Steve Kerr at Curry tungkol sa pag-aayos ng rotations ng Golden State, lalo na't ang kanilang 12-man rotation ay naging tampulan ng kritisismo sa kasalukuyang losing streak. Kakaunting team lamang sa liga ang nagtagumpay sa consistent na paglalaro ng 12 manlalaro bawat laban. Dahil dito, nagdesisyon sina Curry at Kerr na subukan ang bagong estratehiya noong laban nila sa Denver bilang tugon sa desperasyon. Nagkaroon kami ng mga dry spells sa pagtatapos ng unang quarter at simula ng ikalawa. Ganon din sa ikatlo at ikaapat, gusto naming baguhin ito, paliwanag ni Curry sa kanyang post-game comments ayon sa NBA Sports Bay Area. Kapag natatalo ka, kailangang mag-eksperimento. Kailangang subukan ang iba't ibang bagay. Nagawa ko na ito sa mga nakaraang taon. Siyempre, kailangan kong hanapin ang aking ritmo, kailangang makapag-shoot ng mas mahusay at mas consistent. Ngunit sa palagay ko, ang opensa at enerhiya na nilaro namin ay naging maayos naman. Kaya, tingnan natin kung hanggang kailan ito magtatagal. Sinusubukan naming makalabas sa butas na ito sa anumang paraan. Kailangang maglaro na parang desperado at gumawa ng mga desisyon mula sa desperasyon sa puntong ito. Ang ideya na maglaro si Curry kasama ang second unit noong ika-4 na quarter ay nagdala ng resulta. Pagkatapos nilang mahuli ng 5 puntos papasok ng final quarter, isang 13-2 run ang ginawa ni Curry at ng Warriors at muntik na nilang maagaw ang laban. Subalit ang star ng Nuggets na si Nikola Jokic ay nagdala ng stabilidad sa kanyang team. Sa kabila nito, hawak pa rin ng Warriors ang 7 puntos na kalamangan sa natitirang 4 na minuto. Mula roon, si Curry na lamang ang huling nakapuntos para sa Warriors dahilan ng kanilang pagkatalo ng 4 na puntos. Ang positibong enerhiya sa locker room noong maaga sa season ay tila napalitan ng tensyon sa gitna ng losing streak na ito. Ipinahayag ni Kerr ang kanyang pagkadismaya sa koponan matapos ang pagkatalo sa Denver at tinukoy pa niya ang second-year guard na si Brandon Podziemski sa kanyang post-game comments. Tinanggap ni Podziemski ang kritisismo bilang bahagi ng kanyang pag-aaral upang maging mas mahusay. Bagamat maaga pa sa season, sinusubukan ng Warriors na ayusin ang kanilang rotations. Nilinaw ni Kerr na babawasan niya ang rotations, kaya't iminungkahi ni Curry ang pag-eksperimento sa iba't ibang manlalaro. 10 manlalaro lamang ang ginamit sa laban kontra Denver habang wala si Draymond Green dahil sa calf injury at hindi rin naglaro si Lindy Waters. Ang eksperimento sa rotations noong Miyerkules ay nagpakita ng ilang magagandang galaw, ngunit ang mahalaga para kina Curry at Warriors ay makabalik sa panalo. Hindi ko susubukang hanapin ang positibo sa sitwasyong ito. Sa palagay ko, mahalaga lamang na lahat kami ay naglalaro ng maayos, masipag at committed na makalabas mula sa sitwasyong ito, dagdag ni Curry. Lahat ng pumapasok sa laro ay committed sa hangaring iyon. Maraming magagandang tao sa locker room at maraming positibong enerhiya, ngunit ayaw ng kahit sino na mag-focus sa positibo habang nasa losing streak. Kailangan lang talagang humanap ng paraan para makaahon. Kung ano ang nangyayari sa court at ang commitment kung paano namin ginagawa ito, may makukuha ka doon, ngunit kailangang manalo kami. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa experiment na ito? Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.